Good day kapajak! Sa video natin ngayon, checkin natin itong EDS AUX 2.0. O tara! Mali. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Diba like na rin? Okay, so meron na naman tayong napakalupit na upgrade sa matinding pag-iipon, pagbebenta ng Beyblade, dito sa shop, mga benta ng parts. Sa tulong nyo rin, sa panonood nyo sa mga video natin, nabili na natin itong EDS AUX. Wala akong malalagay na Shopee link. Itong unit na to, binili ko lang to sa tao. So, parang binenta lang niya, parang nag-change of mind. Pero ganun din, malapit sa SRP ang bili ko. Ang presyo nito guys, nasa 19.5 to 20K. So, ibig sabihin ng EDS ay Electronic Drivetrain System. Tapos itong AUX yan yung model ng RD para sa MTB. Unbox na natin. Yun o. Sa loob ng box, meron tayong charging cable, yung remote shifter, saka syempre yung star of the show, yung RD. So actually, nabuksan ko na to, na-try ko na rin, para alam ko rin kung anong pinagsasabi ko dito. So, ito yung charging cable niya, guys. USB siya, pero meron siyang proprietary na cable end. Ito, magnetic. Huwag nyo mawawala ito, huwag nyo ring masisira kasi wala kang mabibili nito. Pwede, kung magdi-DIY ka, kunyari naputol, pwede mong i-DIY basta itong dulo, huwag lang siyang masira. Ito naman yung remote shifter niya. Premium quality, yung plastic, meron siyang texture na madulas na magaspang, parang ganun. O, ayan. So, kung sino man yung nagbuo nito sa factory, hindi siya Gunpla enthusiast. Ayan, meron pang numb marks. Hindi man lang kinikil yung numb marks. Ayan, ito yung battery niya. So, check natin yung battery. CR2032. Ayan, button cell. Tapos yung takip niya guys, meron din siyang O-ring para hindi siya pasukan ng tubig pag naulanan ka. Yung pakiramdam ng pindutan niya, parang ganitong switch. Yan yung ganitong kalaking micro switch. Ganyan yung pakiramdam niya. And then, ito naman yung RD. Yan, meron pa siyang plastic para dito sa RD cage. Ito, hindi ko muna tatanggalin. Sayang yan. Kusa naman matatanggal yan kapag nadumihan na. So, ganito yung itsura ng version 1. Yan, sobrang laki, di ba? Sobrang laki, tapos parang medyo weird tignan. Ngayon, ang ginawa nila dito sa 2.0, ginawa nilang streamline. Modern look, mas sleek. So, check natin yung pulley nito, guys. Bakit double Z? Ang pang. Corny naman. Mal-mal ng RD, tapos Z-type bearing yung ilalagay. Itong mga ZZ-type o yung Z-type bearing, hindi ako fan yan. Kasi yung mga ganitong bearing, hindi naman yan sobrang sealed. Ito yung seal niya kasi guys, oh. Yan, yung bakal na yan. Yung problema dyan, hindi yan waterproof. Yung construction ng RD, syempre, merong plastic, merong alloy, saka merong bakal. Maganda yung finishing ng cage, yung pintura. Parang ano siya, satin finish, madulas. So, itong part na to, ito yung clutch assembly. Gawa sa plastic, itong cage, gawa sa bakal, yung housing para dun sa motor, sa mechanism, meron siyang parteng aluminum, saka ito, plastic. So, yung battery nito guys, hindi siya removable. Yan yung binago nila dito sa 2.0. Sa 1.0, yung nauna, removable siya. So, itong RD na to, kahit electronic siya, meron pa rin siyang mga manual adjustment, katulad ng B-screw. Ito yung L-limit screw o yung low limit screw. Tapos yung H-screw o yung high limit screw nandito sa loob. Ayan o. So, gagamit tayo ng 1.5 Allen ata to. Ingatan lang kasi sobrang liit ng bolt. Yung bolt na to, meron ding maliit na O-ring. Okay. So, paano ba to? How do you slide? Ayan. I-slide daw siya. Yun. So, ito yung H-limit screw o high limit screw. Tapos, ito naman yung clutch. So, internal clutch siya. Wala siyang on-off.
automatic na yan magka-clutch. Ma-adjust mo yung internal clutch niya pag sinikipan mo tong nut na yan. So, pwede mong i-adjust kung gaano kalakas o gaano kahina yung clutch power na gusto mo. So, itong RD nito, ang capacity nito guys ay hanggang 3 speed up to 14 speed, which is hindi naman existing pa. Diba ang cool? Ready na nila, nakaabang na siya para sa 14 speed in the future. So, pwede mo pa itong i-fine tuning o kung anong gusto mong gawin. Pwede mo ring i-update yung firmware niya at kung ano pa, gamit itong app niya. Yan yung Wheeltap. So, yung Wheeltap, available yan sa App Store saka sa Google Play Store. So, ang drawback nito na nakikita ko, yung replacement ng RD cage, kung kunyaring na-aksidente, nabaliko, saka yung battery. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang replacement parts na available sa atin dito sa Pilipinas. Yung pulley, ayan, madali lang naman yan. Isang katerba na yung pulley natin sa market. So, bahala ka na kung anong gusto mo niyang ilagay. Okay, so kiniklaim ng Wheeltap na kaya daw nito mag-shift ng 20,000 shifts. Pero para sa akin, since meron naman akong background sa robotics saka sa RC, hindi yan masusunod dahil depende naman yan sa sprocket na gagamitin mo. So kung ang sprocket mo, katulad nito, ito, Shimano 5100, di ba? 11 speed. So itong cogs na to ay wide ratio. Yan, malayo yung agwat. So kung malayo yung agwat niya, mas malayo yung ita-travel nitong robot niya. Mas malayo yung ita-travel niya, mas malayo yung pepwersahin ng robot, mas mataas yung consumption ng power niya. Unlike dito sa ganitong sprocket na close ratio, dikit-dikit halos yung cogs, yung gear, hindi siya mahihirapan. Hindi malayo yung tatalonin niya, di ba? Malapit lang siya. Ganun lang. Hindi ganun ka lakas sa baterya yung mga ganitong cogs. Teorya ko lang naman yun, pero pretty sure naman aabot yung one full charge ng 1 month. Depende naman yan kung gaano ka kadalas mag-bike. Yung sa mga natatakot naman na baka malobat ka sa ride mo, kasalanan mo yun, hindi mo chinarge. Di ba? Oh, hindi naman yan malolobat ng within 1 day. Gagawan ko rin to ng video kung paano i-tuning, itono. Wag muna ngayon kasi sobrang haba na ng video na to. So, bago natin ikabit sa bike, bago natin i-testing, timbangin muna natin siya. Ang timbang niya guys ay around 420 grams. Which is understandable naman kasi nga madami siyang component. Siyempre, nandyan yung robot niya, yung battery. Yun na yun, kasama na yun. Okay, so ito na guys, naikapitan natin at masasabi ko sa inyo medyo mahirap siyang i-set up. Siguro, depende din sa unit na makukuha mo. Baka yung nakuha ko, hindi talaga nakakalibrate. So, yung kinabit ko na siya, hindi talaga siya tamatama dito sa pinakamalit na cog. Yan, ito. So, kinalibrate ko lang siya gamit itong app. Yung app mo, yan yung parang barrel adjuster. Yung mga high limit screw, low limit screw, saka B-screw, yan lang yung para sa limit ng RD. Pero sa yung mga fine tuning dito talaga sa app. Inahabot ako ng 1 oras ata para ma-gets siya. Yung sa website hindi rin nakatulong kasi iba yung sinasabi nila dun sa problema ko. So, yun. Sarili ko na lang. Anyway, ito na siya. Okay, so nasa 11th gear tayo. So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so mabilis naman, di ba? Ito. Kung i-random natin, ayan, matulin siya guys. Ayan. Try natin yung hold. Hold natin ha. Okay, so
Ayan, oh. Oop. Okay. Yan, chain line issue. So, wala na akong magagawa dyan. Okay. So, ito yung hold. Ang bilis, di ba? Yun yung hold. Hold nito para mapunta doon. So, hold naman papunta sa taas. Wait lang. Di ba? So, final verdict sa ating unboxing. So, hindi pa natin ito matetesting sa daan since hindi pa buo si Intense. Ayan pa. Hindi pa siya buo. Okay naman siya, smooth, swabe lahat. Yung quality niya, medyo premium feel para sa China made. Okay, so, marirecommend ko ba tong RD na to? Hindi masyado. Hindi ko siya ganun ka-recommended. Unless kung gusto mo talaga mag-try ng electronic shifter, electronic derailleur, na nasa budget meal lang. Ito kasi budget lang. Yung mga SRAM, yung mga Shimano kasi sobrang mahal. Hindi ko siya marirecommend para sa mga taong hindi mahilig magkalikot sa app o yung naguguluhan agad pagdating sa electronics. Siguro ang marerating ko dito sa RD na to, 6/10. So, yung apat doon, yun yung mga issues niya. Pero mostly yung issue naman talaga niya yung sa calibration. So, yun guys, ang EDS OX 2.0. So, kung nagustuhan mo tong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. So, yun lang. Ayos! Whee! O kapadyak, kung na-enjoy mo tong mga video ko, leave a like at i-share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pa manood ng ibang video, ito, meron pa tayo. Hindi tayo nauubusan. Ayan, katulad nito, saka ito. Oh, load ka na. Madami pa tayong mga video na i-upload. Kaya, mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future videos ko. Maraming salamat. See you next time.